Kung akala mo tirzepatide ang sagot sa katabaan mo, panoorin mo muna ng buo ang video na to. Usap-usapan ngayon yung GLP-1 drugs, yung tirzepatide, Ozempic, Zepbound, Wegovy, at tiyak yan, marami pang kasunod si Big Pharma. Bakit? Kasi tunay naman, malakas talagang makapagpapayat at maraming may diabetes ngayon. Ito ay dahil sa dagdag na GPI na mas malakas di umunang effect sa weight loss at appetite suppression kumpara dun sa dating GLP-1 lang. Pero ito yung hindi mo alam sa gamot na to. Hindi ka pumapayat dahil gumaling ka na. Pumapayat ka dahil pinatay lang ang gana mo sa pagkain, pero sa tunay, gutom pa din ang katawan mo. Pinatahimik lang. Nilagyan ng silencer, kumbaga. Focus tayo dun sa tirzepatide. Ang tirze, hindi lang GLP-1. May kasama na yung GPI. Kaya naging controversial lalo. Meaning, gastric inhibitory peptide. Yung original na pangalan nun. Pero ngayon, glucose-dependent insulinotropic polypeptide. To start, GLP-1 muna tayo yung original. Ano yung GLP-1 or glucagon-like peptide 1? Ang katawan mo, marami hindi nakakaalam nito, may natural talaga yung GLP-1. Nasaan yon? Nasa bituka. Pag kumain ka ng protein, fat, fiber, natural na nire-release ito ng bituka to signal your brain na, hoy, busog ka na. Nagpapatagal ito ng pagkabusog. Nagbabawas ng glucose spikes. Kaya, stable si insulin. At dahil matagal kang busog, hindi ka malimit kakain. Yon ang ideal sa katawan. In short, may natural built-in GLP-1 booster si katawan. Natural GLP-1 is short-lived. Tumataas lamang siya dahil ginagawa niya yung trabaho niya, then wala na uli. Pero yun ay hindi mali. That's on purpose. By God's natural design, default yon. Your body likes balance. Ayaw niya ng domination. Punta naman tayo dun sa GPI, yung idinagdag. Isa rin itong gut hormone. Anong ginagawa nito? Tumutulong ito sa pagre-release ng insulin pagkakakain para ma-regulate yung blood sugar. Pangalawa, sinusuportahan niyan yung fat metabolism and fat usage. And then, tumutulong din siya sa pagbabalanse ng enerhiya mula sa kinain mo. Kapag ikaw ay metabolically broken, ibig sabihin nun, yung metabolism mo, napalya na, sira na yung signaling pathways, nataba ka na, nalabas na yung maraming inflammation, nagiging insulin resistant ka na, hanggang sa dumating sa point na ikaw ay diabetic na, yung mga nabanggit na hormones like GLP-1 at saka GPI, ay bingi na. Nabibingi na sila. Hindi na sila nagiging responsive. It's like, kinakausap mo ang isang tao, pero hindi ito nakikinig. Yung mensahe mo, hindi na niya naiintindihan, kaya hindi na nga siya nag-respond. Kailan nangyayari na nagiging unresponsive ito? Kapag mali ang lifestyle, lalo na yung eating habits. Alin yung eating habits na yon? Carb loading at modern diet. Yon ang nagpapabingi sa nabanggit na hormones. Kaya ang effect, nagiging hormonally modified ang tao. Pasok si Big Pharma. Kasi alam niya yung problema ng tao eh. Anong problema ng tao ngayon? Laging gustong kumain. Kaya nataba, nagkakasakit, hanggang sa maging diabetic na at mag-suffer sa mga complications nito. Pero dahil wala nang idea kung paano aayusin yung metabolic dysfunction sa natural at basic na pamamaraan, syempre gumagawa ng paraan si Big Pharma na magkameron ng drugs na gagayanin ang effect ng natural occurring hormones sa bituka tulad ng GLP-1 at saka GPI para hindi laging kumain, papayat ka, at controlled ang blood glucose and stable ang insulin level. Isa nga dito yung tirzepatide at yung mga ibang drugs na kauri. Originally, yung tirze GLP-1 mimicking drugs lang yan. Ngayon nga, mas pinalakas. Dinagdagan ng GPI. Parang effect ay hindi lang mabusog at pumayat, kundi ma-handle di umano ang nutrients ng mas maayos kahit konti lang ang kinain. Sa GLP-1 drugs, nagiging immune kasi yung katawan sa katagalan. Kaya, nababawasan ang mimicking effect. Ginawa nila, in-improve nila yon. So si GLP-1, dinagdagan ng GPI. Mas pinalakas ang signal. Kumbaga sa internet, yung dating 4G, naging 5G. Mas pinaingay kumbaga para bingin na ang katawan mo sa natural na signal. It hits the brain, the gut, and the insulin hormone at the same time. Ito yung indirect way na pagsasabi ng Big Pharma na, see, kahit wala kang disiplina sa pagkain,
may pantapat kami na drugs dyan para i-hack ang hormones mo. Para kang nagpa-bariatric surgery sa bilis ng weight loss dahil 5 to 10% ang improvement nito sa effect kaysa nung ito ay GLP-1 lang. Ano yung ginagawa ng natural? Yung built-in na GLP-1 at saka GIP para may comparison lang kayo. Number 1, dahil yun yung original, syempre it works with your biology. And number 2, it preserves feedback loops. Ibig sabihin nun, natural yung signaling pathways, natural ang communication dahil by God's design, yun talaga ang dapat na trabaho niya. And then number 3, it builds long-term metabolic health. Long-term, not short-term. Kasi original siya eh. Ano yung side effect ng original or built-in hormone? Wala. Zero. Kung healthy ang metabolism mo, wala. Walang tatalo sa original na design ng Diyos. Walang mali kahit isa sa design niya sa loob ng katawan mo. Everything is perfect. Everything is in timing. Synchronized ang lahat ng nasa loob niyan. Well, after all, He's the God of orderliness. Meaning, kahit loob ng katawan mo, in order. Walang palpak, walang mali. Kailan lang yan magkakagulo? Tandaan mo to ha, magkakagulo lang yan dahil sa ginawa ng tao sa katawan niya at sa pagkain bago dumating sa table mo. Diyan papasok yung accountability mo at choices mo. Sa kabilang banda, punta tayo dun sa artificial na hormone-mimicking drug, yung Tirze. Timbangin natin ang effects. Papayat ng mabilis? Yes. Madaling mabusog sa konting kain lang? Yes, totoo naman. Insulin sensitivity improves? Yes. Pero artificially, not permanently. Anong downside? Side effects? Nausea, vomiting, constipation, fatigue, laging pagod, muscle loss dahil kulang sa protein, naglalaylayan ng laman at saka yung balat, pancreatitis. Bakit? Dahil hindi timely or synchronized na nailalabas yung mga natural na digestive enzymes kapag nakain. Gallbladder issues dahil sa rapid weight loss. Kapag tinigil mo yan, yung injection, well, for sure, ititigil mo yan. Yung rebound yan, mas matindi. May resibo pa. So, ito yung final na tanong. Magpapaturo ka ba o hindi? Pero ito muna yung itanong mo sa sarili mo at magpakatotoo ka. Ano ba ang goal mo? Natural na gumaling o temporary? Does that mean pag nasuppress yung appetite mo tapos payat ka na, malusog ka na, masaya ka na, magaan ba ang pakiramdam mo? Ginagamot ba nito permanently ang insulin resistance mo? Yung food addiction or carb dependence mo? Magbibigay ba ito sa iyo ng metabolic flexibility for the long term at kalayaan sa lifestyle responsibility? Kung gagamitin mo yung drugs na ito strategically with proper protein, strength training, carb awareness, sleep plus stress control, pwede yan maging bridge para ma-achieve mo yung metabolic freedom. Diyan mabubuhay ng natural ang natutulog mong GLP-1 at GP-1, yung natural mong hormones. Pero kung gagamitin mo lang yung drugs as a shortcut, tapos mali pa din yung lifestyle mo, it becomes a trap. At diyan natutuwa si Big Pharma. Obesity and metabolic disease are hormonal problems, hindi willpower problems, gaya ng alam ng marami. Insulin resistance, leptin resistance, dopamine function, hindi yan ma-address ng gamot. Yung tirzepatide, it mimics the effect. Mimic, ginagaya lang. But it does not restore the body's ability to produce or respond naturally sa biological needs mo ng pangmatagalan. There you have it. Please leave your comments below on this video. And I wish you health, everyone. Bye-bye.